Mamatay ka na, Celeste. Sa wakas, akin na ang lahat. Isang malakas na tulak ang tumapos sa pangarap ko. Habang ninanakaw ng asawa ko at ng matalik kong kaibigan ng aking mga anak, iniwan nila akong duguan sa gitna ng unos. Pero nagkamali sila. Hindi ako namatay. Magbabalik ako. Hindi bilang ang mahinang Celeste, kundi bilang isang bangungot na sisingil sa bawat patak ng aking luha. Handa na ba silang lumuhod? Huwag kang mag-alala, Elena. Konting tiis na lang at mawawala na sa landas natin ang babaeng iyan. Wala na siyang silbi sa akin at mas lalong wala siyang puwang sa bagong buhay na bubuuin nating dalawa. Ang boses ni Marco ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng madaling araw. Malamig, walang emosyon at punong-puno ng pagkasuklam na parang hindi ang asawang nangako ng katapatan ang nagsasalita. Sa kabilang dako ng manipis na pader ng kanilang silid, nakatayo si Celeste. Ang kanyang mga kamay na tila nangangatog sa pagod ay maingat na hawak ang isang puting kumot na balak niyang iregalo sa kanilang mga bagong silang na kambal. Dahan-dahan niyang itinutusok ang karayom, binubuo ang mga pangalang Angelo at Angela sa pamamagitan ng asul na sinulid. Ang bawat tahi ay puno ng pagmamahal, isang sakripisyo ng isang inang kahit hirap pa ang katawan, mula sa panganganak, ay pinipiling igitna ang kapakanan ng pamilya. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa, ang karayom sa kanyang kamay ay tila lumilipat at direktang tumutusok sa kanyang sariling puso. Nabitawan ni Celeste ang burda. Ang puting tela ay dahan-dahang nahulog sa sahig, tila isang bandila ng pagsuko sa gitna ng digmaang hindi niya alam na sinimulan na pala laban sa kanya. Naramdaman niya ang malapot at mainit na dugo mula sa kanyang daliri na natusok ng karayom. Ngunit ang hapdi niyon ay hindi kasing sakit ng lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato. Nais niyang sumigaw, nais niyang itanong kung kailan pa naging basura ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang sariling mabilis na tibok ng puso na tila isang tambol ng kamatayan. Paano ang mga bata, Marco? Baka hanapin nila ang nanay nila? Narinig niyang tanong ni Elena. Ang tinig nito, na dati ay itinuturing ni Celeste na kanlungan ng isang matalik na kaibigan, ay puno na ngayon ng mapang-uyam na pagnanasa. Mas mabuti pang lumaki silang walang ina kaysa lumaking katulad ni Celeste. Isang mahirap, isang mangmang. Ikaw na ang magiging mama nila, Elena. Ikaw lang ang karapat-dapat sa yaman at pangalang ibibigay ko. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang malakas na sampal na nagpamanhid sa buong pagkatao ni Celeste. Ang lalaking pinaglingkuran niya, ang lalaking inuna niya bago po ang kanyang sarili, ay siya ring arkitekto ng kanyang pagkawasak. Humigpit ang kapit ni Celeste sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha na tumatangging pumatak, tila ba maging ang kanyang mga mata ay ayaw nang masaksihan ang katotohanan. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang bulong na tila sumpa sa gitna ng kadiliman. Bakit ang taong pinag-alayan ko ng aking buong buhay ay siya ring kukuha nito ng walang kaunting habag o pag-aalinlangan? Hindi pa natatapos ang gabi nang maramdaman ni Celeste ang isang malakas na hatak sa kanyang braso. Hindi na siya binigyan ng pagkakataong makita ang kanyang mga anak sa huling pagkakataon. Sa gitna ng malakas na ulan at dagundong ng kulog, dinala siya ni Marco at Elena sa gilid ng isang mataas na bangin. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha, tila nakikiramay sa kanyang mga luhang hindi na mabilang. Marco, parang awa mo na, ang mga anak natin. Huwag mong gawin ito. Pagsusumamo ni Celeste habang nakaluhod sa putikan, ang kanyang boses ay halos lamunin ng hangin.
Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa asawa, naghahanap ng kahit katiting na anino ng lalaking minahal niya. Ngunit walang awa sa mga mata ni Marco. Tanging ganid at kadiliman ang nakita ni Celeste. Huli na ang lahat, Celeste. Sa mundong ito, ang mahihina ay kailangang maglaho para ang malalakas ay mamuno. Isang malakas na tulak ang naramdaman ni Celeste sa kanyang dibdib. Sa isang saglit, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay naglaho. Habang siya ay nahuhulog sa madilim at malamig na kailaliman ng dagat, ang huling imaheng nakita niya ay ang magkahawak kamay na sina Marco at Elena. Nakatayo sa itaas, nanunood sa kanyang paglubog habang ang kidlat ay nagbibigay ng nakakatakot na liwanag sa kanilang mga mukhang walang bakas ng pagsisisi. Ang tubig ay pumasok sa kanyang mga baga, malamig at mapait. Ngunit sa gitna ng kanyang unti-unting pagkawala ng malay, isang boses ang narinig niya sa loob ng kanyang isipan. Hindi isang boses ng pagsuko, kundi isang boses ng nagngangalit na pangako. Kung ito man ang wakas ng Celeste na inalipin ng pag-ibig, ito naman ang simula ng isang pagbabagong hindi nila makakalimutan kailanman. Ang lamig ng tubig dagat na humigop sa kanyang katawan ay unti-unting napalitan ng isang nakakapasong hapdi. Bumuka ang mga mata ni Celeste, ngunit tanging nakakabulag na puting liwanag lamang ang sumalubong sa kanya. Ang hangin ay amoy gamot at alkohol, malayo sa pamilyar na amoy ng gatas at pulbos ng kanyang mga sanggol na huli niyang naramdaman bago ang trahedya. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay sinasabayan ng isang patuloy at paulit-ulit na tunog mula sa isang makina sa kanyang tabi. Nagpapaalala na siya ay humihinga pa at nakatakas sa kamatayan. Naramdaman niya ang isang magaspang ngunit mainit na kamay na nakapatong sa kanyang nanginginig na palad. Paglingon niya, isang matandang lalaking may puting buhok at maamong mga mata ang nakatitig sa kanya. Tila isang anghel na bumaba mula sa langit upang sagipin ang isang kaluluwang tinapon sa impyerno. Makalipas ang ilang linggo ng pakikipaglaban sa mga impeksyon at sugat, bumungad sa kanya ang isa pang uri ng kamatayan. Inilapag ng isang nurse ang isang pahayagan sa ibabaw ng kanyang mesa sa loob ng pribadong silid. Sa unang pahina, nakangiti si Marco nakasuot ng mamahaling formal na damit habang nakakapit sa kanyang braso si Elena na nakadamit pang kasal na pinalamutian ng mga diamante. Ngunit ang pinakamatalim na punyal na bumaon sa dibdib ni Celeste ay ang larawan ni Elena na buong pagmamalaking karga ang kanyang mga kambal na sina Angelo at Angela. Ang kwintas na binili ni Marco para sa unang anibersaryo nila ni Celeste ay kumikinang na ngayon sa leeg ng kanyang matalik na kaibigan. Nais niyang sumigaw, nais niyang punitin ang papel, ngunit ang tanging nagawa ng kanyang nanghihinang katawan ay ang manginig sa walang hanggang hinagpis. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha habang idinidiin niya ang kanyang muka sa unan. Pinalitan na siya. Parang hindi siya nabuhay kailanman sa mundong yon. Lumapit si Don Gabriel, ang nag-iisang bilyonaryo na nagmamay-ari ng ihilang yon na nakapulot sa kanyang naghihingalong katawan sa dalampasigan. Ang mga mata nito ay nagtataglay ng sariling kwento ng pangungulila, isang amang nawalan din ng pamilya sa isang malagim na aksidente. You have two choices, Hija. Malumanay, ngunit mariin na wika ng matanda habang pinupunasan ang mga luha sa pisngi ni Celeste gamit ang isang malinis na panyo. Maari kang manatili dito, magtago, at hayaan silang nakawin ang buong pagkatao at mga anak mo. O maaari mong tiisin ang panibagong sakit, baguhin ang iyong sarili, at bawiin ang kung ano ang nararapat sa iyo. I can give you a new face, a new name, a new life. But the path to resurrection is paved with unimaginable pain. Tumingala si Celeste. Ang utang na loob niya sa matandang ito ay hindi masusukat, ngunit ang apoy ng pagmamahal para sa kanyang mga anak ay mas matindi
kaysa sa anumang takot na mamatay muli. Sa pamamagitan ng dahan-dahang pagtango, tinanggap niya ang alok ng walang alinlangan. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang mahaba at madilim na paglalakbay para kay Celeste. Ang bawat operasyon sa kanyang mukha at katawan ay tila pag-ukit ng bagong tadhana sa kanyang buto at balat. Binalot siya ng mga makakapal na bindahe, ikinulong sa dilim, habang sa loob ng kanyang isipan ay walang tigil niyang kinakabisado ang mapangutyang mga ngiti ni na Marco at Elena bago siya itulak sa bangin. Ang sakit na pisikal mula sa mga operasyon ay naging pampamanhid niya sa pamamanhid ng kanyang kaluluwa. Tuwing gabi, kinakanta niya ng pabulong ang oyayi para sa kanyang mga kambal. Ipinapangako sa hangin na babalikan niya ang mga ito kahit pa kailanganin niyang gumapang pabalik sa mansyon bilang isang alipin. Dumating ang araw na tatanggalin na ang mga pambalot sa kanyang mukha. Tahimik ang buong kwarto, tanging ang mabibigat na paghinga lamang ni Celeste ang pumupuno sa hangin, kasabay ng panginginig ng kanyang mga daliri na nakakapit sa gilid ng upuan. Maingat na ginupit ng doktor ang huling sinulid na pumipigil sa mga bindahe. Dahan-dahan itong nalaglag sa sahig, naiwan ng isang panibagong nilalang na hinubog ng pera, medisina at matinding puot. Iniabot ni Don Gabriel ang isang salamin sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Tignan mo ang iyong sarili, Liza, dahil si Celeste ay tuluyan ng nilamon ng dagat. Seryosong wika nito habang naghihintay ng balita tungkol sa paghahanap ni Marco ng bagong mamumuhunan para sa nalulugi nitong negosyo, isang impormasyong magagamit nila sa lalong madaling panahon. Unti-unting itinaas ni Celeste ang kanyang paningin, pinipigilan ang pagtibok ng kanyang puso. Nang tumama ang kanyang mga mata sa malamig na salamin, napahawak siya sa kanyang dibdib. Walang bakas ng probinsyanang asawa na madalas maliitin at saktan ni Marco. Walang naiwan sa mukha ng babaeng palaging nakayuko at humihingi ng tawad kay Elena. Ang nakatitig pabalik sa kanya ay isang babaeng may matataas na cheekbones, perpektong ilong at mga matang nag-aapoy sa isang malamig at nakakapasong determinasyon. Isang perpektong estranghero ang nasa kanyang harapan. Nakahanda na siya. Ngunit sa likod ng magandang mukhang ito, isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang gulugod nang maisip ang kanyang mga anak. Paano kung sa perpektong pagbabalat kayong ito, pagharap niya kay Angelo at Angela, ay kamuhian siya ng mga ito bilang isang dayuhan at hindi na muling makilala ang puso ng kanilang tunay na ina. Tila isang walang katapusang sayaw ng sakit at disiplina ang naging buhay ni Liza sa loob ng malaking mansyon ni Don Gabriel. Ang bawat umaga ay sinisimulan niya sa paglalakad ng tuwid habang may mga makakapal na libro na nakapatong sa kanyang ulo. Kailangan niyang matutunang itago ang kanyang nakaraan bilang ang mahiyain at laging nakayukong si Celeste. Sa tuwing nakakaramdam siya ng pagod at nais ng sumuko, ipinipikit lamang niya ang kanyang mga mata at agad na bumabalik ang imahe ni Elena na buong pagmamalaking karga ang kanyang mga anak at ang malamig na tinig ni Marco bago siya itulak sa bangin. Ang mga alaalang iyon ang naging panggatong sa kanyang nag-aapoy na determinasyon. Unti-unti niyang inaral kung paano humawak ng mamahaling kupitan ng alak nang hindi nanginginig ang mga daliri, kung paano magsalita ng may awtoridad gamit ang wikang Ingles na dati ay pinagtatawanan ni na Marco tuwing siya ay nagkakamali, at kung paano ngumiti nang hindi umaabot sa mga mata, isang malamig na ngiti na natutunan niya sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Hold your head up high, Eliza. Ang mga taong may kapangyarihan ay hindi kailanman nakayuko. Tandaan mo, sa mundong papasukin mo, ang awa ay para lamang sa mga mahihina. Paalala ni Don Gabriel habang pinagmamasdan ang pagbaba niya mula sa malaking hagdanan. Ang kanyang tindig ay perpekto, ang kanyang galaw ay tila isang reynang sanay sa karangyaan.
Ngunit sa likod ng mamahaling sutla na nakabalot sa kanyang katawan, ang kanyang puso ay nananatiling isang inang uhaw sa yakap ng kanyang mga anak. Isang hapon, habang nag-aaral si Liza ng mga dokumentong pinansyal sa aklatan ng mansyon, pumasok si Don Gabriel na may dalang isang makapal na brown envelope. Ang mukha ng matanda ay seryoso. Nagbabadya ng balitang matagal na nilang hinihintay. Ipinatong nito ang envelope sa ibabaw ng mesa. Nang buksan yon ni Liza, tumambad sa kanya ang mga palihim na kuha ng investigador na binayaran ni Don Gabriel. Mga larawan iyon ni na Marco at Elena. Sa labas, mukha silang perpektong mag-asawa. Ngunit sa mga litratong kuha sa loob ng mga pasugalan, makikita ang pamumula ng mukha ni Marco sa galit at ang patuloy na pag-inom nito ng alak. Marco is drowning in debt, Liza. Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo sa sugal at maling pamumuhunan, pinaplano niyang ibenta ng palihim ang lumang mansyon ninyo. Ang tanging naiwang alaala ng iyong mga magulang bago niya ito kinamkam. Paliwanag ni Dan Gabriel, ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit hindi iyan ang pinakamahalagang balita. Dahil sa pagiging abala ni Elena, sa kanyang mga panlipunang pagtitipon at sa bisyo ni Marco, napapabayaan nila ang mga kambal. Naghahanap sila ngayon ng bagong tagapag-alaga. Ayon sa aking tauhan, walang tumatagal na yaya dahil gabi-gabi raw umiiyak ng walang tigil ang mga bata. Naghahanap ng kalinga na hindi maibigay ng kanilang madrasta. Napatayo si Liza mula sa kanyang kinauupuan. Ang bawat salita ni Don Gabriel tungkol sa kanyang mga anak ay tila patalim na paulit-ulit na itinusok sa kanyang dibdib. Ang kanyang Angelo at Angela, na inililuwal niya ng may labis na pagmamahal, ay iniiwan lamang na lumuluha sa dilim. Nanginginig ang kanyang mga kamay na dinampot ang larawan ng dalawang batang nakadungaw sa bintana. Ang kanilang mga maliliit na mukha ay bakas ng kalungkutan. Pinigilan niyang humikbi, nilunok ang mapait na laway at humarap sa matanda ng may mga matang tila yelo sa lamig. Hindi ko bibilhin ang bahay na yon, Don Gabriel. Hindi pa sa ngayon. Matapang na pahayag ni Liza, ang kanyang tinig ay hindi kakikitaan ng anumang pag-aalinlangan. Babalik ako sa mansyon. Papasok ako mula sa pinakamababang pintuan. Mag-a-apply ako bilang yaya ng aking mga anak. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung paano nila sinisira ang isa't isa habang pinoprotektahan ko ang mga bata sa mismong poder nila. Nagbuntong hininga ang matanda. Batid ang labis na panganib sa plano ng babaeng itinuring na niyang parang sariling anak. Pagmamalupitan kanila, Liza. Gagamitin kanilang basahan. Nakahanda ka bang lunukin ang iyong dangal at magpaalipin sa mga taong pumatay sa iyo? Nalunok ko na ang buong karagatan, Don Gabriel. Hindi na ako matatakot sa ilang patak ng putik. Tugon ni Liza, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang pangako ng paghihiganti. Bago siya formal na pumasok sa lungga ng mga leon, alam ni Liza na kailangan muna niyang gambalain ang kanilang kapayapaan. Kailangan niyang ipaalala sa kanila na ang mga multo ng nakaraan ay hindi kailanman natutulog. Nagtungo siya sa kanyang silid at binuksan ang isang maliit na kahoy na kahon na palagi niyang itinatago sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob nito ay ang tanging alaala na naisalba niya mula sa gabi ng trahedya, isang maliit, asul na sapatos ng sanggol na nanigas na dahil sa pinatuyong tubig dagat. Ito ang sapatos na mahigpit niyang hinawakan bago siya mahulog sa bangin. Ang kapares nito ay naiwan sa kamay ni Marco nang hablutin nito ang kanyang anak. Kumuha siya ng isang malinis na papel at maingat na nagsulat gamit ang pulang tinta. Ang kanyang sulat kamay ay sinadya niyang ibahin, ginawang mabilis at magulo upang hindi makilala. Inilagay niya ang sapatos at ang liham sa loob ng isang itim na kahon na walang anumang tatak kung saan ito nagmula. Inabot niya ito sa pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Gabriel na naghihintay sa labas ng pintuan. Nag-utos na ipadala ito ng direkta sa mismong tanggapan ni Marco sa kanilang mansyon bukas na bukas din.
Habang pinapanood ni Liza ang pag-alis ng sasakyan na magdadala ng kanyang lihim na mensahe, isang malamig na hangin ang umihip sa paligid. Inisip niya ang magiging reaksyon ng kanyang asawa sa oras na buksan nito ang kahon. Ang tanging nakasulat sa piraso ng papel na kasama ng sapatos ay isang simpleng tanong na tiyak na wawasak sa pekeng kapayapaan ng mga taksil. Bakit niyo iniwan ang kapares nito sa ulan? Ang sikat ng araw ay tila walang kakayahang magbigay ng init nang muling tumapak si Liza sa harapan ng malaking tarangkahang bakal ng kanyang dating tahanan. Ang mabigat na pag-usad ng pinto ay sinabayan ng paglagit-git ng mga lumang bisagra. Tila dumadaing na sumasalubong sa tunay na may-ari ng mansyon na ngayon ay nagbabalik bilang isang hamak na utusan. Nilanghap niya ang hangin. Naroon pa rin ang pamilyar na halimuyak ng punong ilang-ilang na siya mismo ang nagtanim noong unang taon ng kanilang kasal ni Marco. Ngunit ang mga alaalang dati ay nagbibigay ng tamis, ay nagdulot na lamang na ngayon ng mapait na panlasa sa kanyang lalamunan. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang murang bag na gawa sa sako, inayos ang kanyang simpleng pampinid sa buhok, at ibinaba ang kanyang paningin. Kailangan niyang ibaon ang reynang si Celeste upang bigyang buhay ang aliping si Liza. Sa loob ng maluwang na sala, sinalubong siya ng mapanghusgang paningin ni Doña Imelda. Ang ina ni Marco ay nakaupo sa isang mahabang silyang pelus, marahan na pinapaypayan ng sarili habang humihigop ng tsaa mula sa isang porselanang tasa. Ang mga mata ng matanda ay tila mga karayom na sinusuri ang bawat pulgada ng pagkatao ni Liza. Sa kanyang buong buhay bilang Celeste, ang babaeng ito ang palaging nagpapaalala na siya ay isang taga-bukid na walang puwang sa kanilang mataas na lipunan. Ngayon, sa ilalim ng bagong mukha at pangalan, ang pag-uugali ng Donya ay hindi nagbago. Liza, tama ba? Galing ka raw sa probinsya ngunit bakit ganyan ang kutis mo? Ang kinis ng balat mo para sa isang yaya. Baka mamaya ay pumasok ka rito hindi para mag-alaga ng mga bata, kundi para magnakaw ng mga alahas ko. Ang boses ni Doña Imelda ay matinis at punong-puno ng pag-aalipusta. Kinagat ni Liza ang loob ng kanyang pisngi upang pigilan ang pag-usbong ng galit. Itinungo niya ang kanyang ulo, ipinapakita ang perpektong anyo ng pagpapakumbaba na pinag-aralan niya ng ilang buwan. Opo, ma'am. Sadyang hindi lang po ako palalabas ng bahay dati dahil nag-alaga po ako ng may sakit kong ina hanggang sa siya ay pumanaw. Kailangan ko po talaga ng trabaho para mabuhay. Nangangako po akong mamahalin ko ang inyong mga apo na parang tunay kong mga anak. Umirap si Doña Imelda at ibinaba ang tasa ng padabog, dahilan upang umalingaw-ngaw ang pagtama ng porselana sa basag na katahimikan ng kwarto. Wala akong pakialam sa drama ng buhay mo. Ang gusto ko lang ay may magpatahimik sa dalawang batang yon na walang ginawa kundi umiyak tuwing gabi. Nakakasira ng konsentrasyon ko. Subukan mo lang na maging tamad at ipapakaladkad kita sa mga gwardiya palabas. Bago pa man makasagot si Liza, ang mabigat na pagbukas ng pangunahing pinto ay umagaw sa kanilang atensyon. Ang pagtibok ng puso ni Liza ay tila naging isang mabilis na tambol na umabot hanggang sa kanyang lalamunan. Pumasok sina Marco at Elena, parehong nakabihis ng magagarang damit, ngunit ang kanilang mga mukha ay balot ng matinding inis. Ang bawat hakbang ng kanyang dating asawa ay nagdala ng malamig na hangin na nagpapanindig sa mga balahibo ni Liza. Pinagpawisan ang kanyang mga palad. Ito ang unang pagkakataon na makakaharap niya ng malapitan ng mga taong nagtulak sa kanya sa bingit ng kamatayan. I told you, Marco, hindi natin pwedeng i-cancel ang trip natin sa Europe dahil lang sa hinihingi ng bangko ang interes ng utang mo. Nakakahiya sa mga kaibigan ko. Bulyaw ni Elena habang nagtatanggal ng kanyang mamahaling hikaw. Ang amoy ng kanyang pabango, ang paboritong pabango na madalas iregalo ni Marco kay Celeste noon, ay mabilis na kumalat sa silid, nagdudulot ng pagkahilo at matinding pagkasuklam sa sikmura ni Liza.
Hinaan mo nga ang boses mo, Elena. Nagagawan ko ng paraan ng negosyo. Huwag kang umaktong parang ikaw ang nagpapakain sa pamilyang ito. Ganting sigaw ni Marco. Ang boses ay gasgas at amoy alak kahit umaga pa lamang. Biglang napansin ni Elena ang presensya ng bagong dating. Nanlilisik ang kanyang mga mata na naglipat-lipat ng tingin mula kay Doña Imelda patungo sa nakayukong si Liza. Humakbang si Elena papalapit. Ang mga takong ng kanyang sapatos ay tila naghuhukay ng hukay sa kaluluwa ng bagong yaya. Pilit na kinakalma ni Liza ang kanyang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang mariin nang maramdaman niya ang paglapit ng pamilyar na anino ng babaeng minsang itinuring niyang kapatid. Sino to, Mama? Ito na ba yung bagong yaya? Bakit parang tanga na nakatungo dyan? Maasim na tanong ni Elena. Tumigil siya sa mismong harapan ni Liza. Ang distansya nila ay sapat na upang maramdaman ni Liza ang init ng hininga ng taksil. Tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita, utos ni Elena. Dahan-dahang iniangat ni Liza ang kanyang mukha na natiling walang emosyon ang mga mata sa kabila ng nag-aalab na apoy sa kanyang dibdib. Pinagmasdan siya ni Elena. Walang pagkakakilanlan sa mga mata nito. Ang operasyon ni Don Gabriel ay sadyang perpekto. Ngunit sa halip na matuwa, isang hindi maipaliwanag na inis ang rumehistro sa mukha ng bagong senyora ng bahay. Siguro ay dahil sa ganda ni Liza na hindi maitago ng gusgusin nitong damit, o siguro ay dahil sa kakaibang tapang na sumisilip sa likod ng mga matang yon. Sa pagkilos ni Liza, isang manipis na pilak na kwintas ang kumawala mula sa loob ng kanyang kwelyo. Napansin ito ng matalim na paningin ni Elena. Ito ang locket na naglalaman ng maliit na hibla ng buhok ng kanyang mga kambal. Ang tanging nagbibigay sa kanya ang lakas. Ano yan? Mabilis na inabot ni Elena ang kwintas. Ang kanyang mahahabang kuko ay dumampi sa balat ni Liza. Ang kapal ng mukha mong magsuot ng alahas sa unang araw mo rito. At mukhang mamahalin ito Saan mo ninakaw ito? Nanlamig ang buong katawan ni Liza. Bago pa niya magawang umatras, mahigpit na nahawakan ni Elena ang locket. Ang mga daliri ng matalik niyang kaibigan ay pilit na kinakalikot ang maliit na kawit upang buksan ito. Kung makikita ni Elena ang nilalaman nito, guguho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Nagsimulang bumuka ang takip ng locket at ang hininga ni Liza ay tuluyang naputol sa labis na takot na mabunyag ang kanyang lihim na hindi pa napapanahon. Huwag mong itago sa akin ang ninakaw mo. Baka nakakalimutan mong ako ang reyna sa bahay na ito. Ang boses ni Elena ay puno ng lason habang ang kanyang mga daliri ay pilit na kinakalikot ang maliit na kawit ng locket sa leeg ni Liza. Naramdaman ni Liza ang matalim na kuko ni Elena na humihiwa sa kanyang balat. Isang hapdi na pamilyar. Dahil noon pa man, sanay na si Elena na kumuha ng mga bagay na hindi sa kanya. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pilak na takip ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Liza. Naroon sa loob ang katotohanang maaari niyang ikamatay sa ikalawang pagkakataon. Ngunit bago pa man tuluyang bumuka ang locket, isang matining at nakakabinging iyak ng mga bata ang pumunit sa tensyon ng silid. Mula sa itaas na palapag, ang sabay na pagpalahaw ni na Angelo at Angela ay tila isang panaghoy ng mga anghel na humihingi ng saklolo. Ang tunog ng kanilang pag-iyak ay puno ng takot at pangungulila. Isang tunog na nagpabagsak sa depensa ng puso ni Liza. Ayan na naman ang mga salot na yan. Walang ginawa kundi sirain ang araw ko. Bulyaw ni Elena, sabay hablot ng kanyang kamay palayo sa leeg ni Liza. Ang inis sa kanyang muka ay mas matindi pa kaysa sa kuryosidad niya sa kwintas. Hoy, Yaya! Umakyat ka na roon at patahimikin mo ang mga batang yan bago ko pa sila palayasin sa tapat ng ulan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Liza. Mabilis siyang tumalikod. Hawak ang locket na muntik nang magkanulo sa kanya. At patakbong tinahak ang mga hagdanang dati
ay nililinis niya ng may pagmamahal. Ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Nang marating niya ang pinto ng nursery, ang amoy ng luma at hindi napalitan na lampin ay sumalubong sa kanya. Ang silid na dapat ay puno ng liwanag ay madilim at malamig, tila isang kulungan para sa dalawang inosenteng nilalang. Sa loob ng malaking kuna, nakita niya ang kanyang mga anak. Ang kanilang maliliit na mukha ay mapula at basang-basa ng luha. Ang kanilang mga kamao ay nakakuyom habang humihingi ng yakap na matagal nang ipinagkait sa kanila. Ang puso ni Liza ay tila nadurog at naging abo sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga tuhod ay tila nanghihina. Sa unang pagkakataon, matapos ang 2 taon, muli niyang nahawakan ang malambot na balat ng kanyang mga anak. Shh! Narito na si Mama. Narito na ako. Bulong ni Liza sa wikang Tagalog na punong-puno ng pait at tamis. Hindi niya namalayan na ang sarili niyang mga luha ay pumapatak na rin sa pisngi ni Angelo. Binuhat niya ang 2 bata nang magkasabay. Isang bigat na dati ay pinapangarap niyang maramdaman gabi-gabi sa kanyang mga panaginip. Ang amoy ng kanilang buhok, ang init ng kanilang mga hininga. Ito ang buhay na ninakaw sa kanya. Sa loob ng ilang minuto, ang silid na kanina ay puno ng ingay ay nabalot ng isang mahiwagang katahimikan. Ang mga bata, na dati ay hindi mapatahimik ng anumang gatas o laruan, ay biglang tumigil sa pag-iyak nang maramdaman ang haplos ni Liza. Ang kanilang maliliit na daliri ay humawak sa damit ni Liza. Tila nakikilala ang tibok ng puso na nagbigay sa kanila ng buhay sa loob ng sinapupunan. Ang nabuo sa gitna ng karimlan, ang isang yaya na itinuturing na estranghero ay nagbibigay ng kalingang hindi kayang ibigay ng tunay na asawa ng kanilang ama. Nang dahan-dahang makatulog ang mga bata, naramdaman ni Liza ang isang aninong nakatayo sa may pinto. Ang lamig ng paligid ay muling bumalik. Paglingon niya, naroon si Elena, nakasandal sa hamba ng pinto habang mapanuring nakatingin sa eksenang nasa harap niya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, tila may hinahanap na hindi niya maipaliwanag. Kakaiba ka! Malamig na wika ni Elena habang dahan-dahang humahakbang papalapit sa kuna. Kahit ang pinakamagaling na espesyalista ay hindi mapatahimik ang mga batang yan ng ganyan kabilis. At ang himig na hinuhuni mo kanina. Tumigil si Elena. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Saan mo natutunan ang oyayi na yan? Tanging ang babaeng pinatay ko. Ang babaeng namatay na. Ang kumakanta niyan sa bahay na ito. Nanigas ang buong pagkatao ni Liza. Ang kanyang kamay na nakapatong sa likod ni Angela ay nanginginig. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang marahang pag-ugoy ng kuna at ang mabilis na paghinga ni Elena na tila nakakita ng isang multo sa gitna ng liwanag. Bakit tila maging ang mga alaala ay ayaw makisama sa kanyang pagbabalat kayo at hanggang kailan niya kayang itago ang himig ng kanyang tunay na pagkatao bago siya tuluyang malunod sa sarili niyang mga lihim? Tanti, hindi niyo ba alam na isang hamak na labandera lang ang tunay niyang nanay? Isang basurang itinapon ng tadhana, kaya huwag niyo akong tinititigan ng ganyan dahil hinding-hindi niyo makukuha ang simpatya ko. Ang bulyaw ni Elena ay umalingaw-ngaw sa malaking silid kainan. Tila isang laso na bumabalot sa bawat sulok ng mansyon. Sa harap niya, ang kambal na sina Angelo at Angela ay nakaupo sa kanilang matataas na upuan. Ang kanilang mga maliliit na balikat ay nanginginig sa takot habang nakatitig sa babaeng tinatawag nilang ina. Sa gilid, nakatayo si Liza. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa puting telang pampunas. Maingat niyang pinupunasan ang mantsa ng pagkain sa pisngi ni Angela, isang haplos na puno ng pagsuyo at pag-iingat. Tila babawat dampi ay isang panalangin para sa kaligtasan ng bata.
Ang kaibahan ng kalupitan ni Elena at ng tahimik na pag-aaruga ni Liza ay tila isang matalim na guhit sa pagitan ng langit at impyerno. Naramdaman ni Liza ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang kutsilyo na pilit na binabalatan ng kanyang puso. Inaalala ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya para lamang mabigyan ng marangal na buhay ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga daliri ay nanlalamig at ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim sa tindi ng kailangang pigiling galit. Nais niyang isigaw ang katotohanan. Nais niyang protektahan ang dangal ng tunay na ina ng mga batang ito. Ngunit kailangan niyang manatiling isang anino, isang piping saksi sa sarili niyang pagkaapi. Elena, sapat na yan. Umaga pa lang, baka gusto mong bigyan ng sarili mo ng kaunting delikadesa sa harap ng pagkain. Malamig na wika ni Marco habang pabagsak na inilalagay ang pahayagan sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa porselana ay tila isang babala. Ang mukha ni Marco ay bakas ng pagod at puyat. Ang kanyang mga mata ay may maiitim na bilog na tila marka ng kanyang mga lihim na kasalanan. Delikadesa! Marco, baka nakakalimutan mong ang delikadesa ay nangangailangan ng pera. At sa nakikita ko sa mga record ng bangko natin, mas marami pa ang utang mo kaysa sa buhok sa ulo mo. Ganti ni Elena. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng pangungutya. Huwag mong isisi sa akin kung bakit mainit ang ulo ko. Isisi mo sa sarili mong kawalan ng kwenta bilang asawa at negosyante. Ito ang gaslighting na kailangang tiisin ni Liza araw-araw. Pinapanood niya kung paano sipsipin ni Marco at Elena ang natitirang bait ng isa't isa. Ang naganap ng sandaling magtama, ang tingin ni Liza at Angelo. Ang bata ay dahan-dahang humawak sa dulo ng daliri ni Liza sa ilalim ng mesa, tila humihingi ng lakas. Ang munting haplos na yon ay sapat na upang silyuhan ang determinasyon ni Liza. Hindi siya susuko. Biglang tumunog ang telepono sa sala. Ang tunog niyon ay tila isang hudyat ng paparating na unos. Isang kasambahay ang pumasok, ang muka ay balot ng kaba. Sir Marco, may tumatawag po mula sa bangko. Sinasabi po nilang kailangan niyo raw pong makipag-usap tungkol sa foreclosure ng ari-arian. Namutla si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang tinidor, na lumikha ng isang matalim na tunog sa pinggan. Tumingin siya kay Liza, isang tingin na puno ng pagduda at kakaibang kilabot. Tila ba napapansin niya ang isang bagay sa bagong yaya na hindi niya maipaliwanag? Isang pamilyar na bango, isang pamilyar na paraan ng pagtayo. Liza, kunin mo ang mga bata at dalhin mo sila sa taas. Ngayon din. Utos ni Marco. Ang boses ay puno ng desperasyon. Habang paakyat ng hagdan bitbit ang mga bata, narinig ni Liza ang muling pagsabog ng away sa ibaba. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang itim na envelope na nakapatong sa console table sa pasilyo. Ang mismong envelope na ipinadala niya kahapon. Nakabukas na ito at sa tabi nito ay ang maliit na asul na sapatos ng sanggol na tila sumusumbat sa sino mang tumitingin dito. Bakit tila mas mabilis ang pagdating ng paniningil kaysa sa kanyang inaasahan? At anong lihim ang itinatago ni Marco sa loob ng envelope na yon na nagpadilim sa kanyang mukha nang higit pa sa balita ng pagkalugi? Huwag kang titingin sa likod, Liza, dahil ang nakaraan ay isang malalim na balon. Kapag nahulog ka muli, baka wala nang sapat na lubid para itaas ka. Ang paalala ni Don Gabriel ay tila isang malamig na haplos sa kanyang diwa habang sila ay lihim na nagkikita sa loob ng isang abandonadong simbahan, malayo sa mapanuring mga mata ng mga divilya. Sa gitna ng amoy ng natutunaw na kandila at alikabok, ang figura ng matanda ay tila isang matibay na haligi ng katatagan. Para kay Liza, si Don Gabriel ay hindi lamang isang anyan. Siya ang nagsisilbing angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng kanyang damdamin.
Sa bawat pagkakataon na nararamdaman niyang nalulunod na siya sa galit at pagod bilang isang utusan, ang tinig ng matanda ang nagbabalik sa kanya sa tamang landas. Ang kanilang ugnayan ay higit pa sa utang na loob. Ito ay isang alyansang binuo mula sa mga lamat ng kanilang mga nawasak na pangarap. Nahihirapan ako, Don Gabriel, ang makita ang mga anak ko na tinatawag si Elena na mama ay tila isang araw-araw na pagbitay sa akin. Bulong ni Liza, ang kanyang tinig ay nanginginig habang nakayuko sa harap ng altar. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga hita. Tila pinipigilang sumabog ang emosyong matagal na niyang ikinukulong. Dahan-dahang lumapit ang matanda at naupo sa kanyang tabi. Ang tunog ng pag-upo nito sa kahoy na bangko ay tila isang malalim na buntong hininga. Alam ko ang hapdi na yan, Liza. Nawalan din ako ng asawa at anak dahil sa kasakiman ng iba. Akala ko nung una, ang paghihiganti ang magpapahinto sa pagtulo ng aking mga luha. Pero natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makita ang sarili mong muling nakangiti nang walang halong pait. Ang naganap nang iabot ni Don Gabriel ang isang maliit na rosaryo na gawa sa kahoy. Ito ang tanging naiwan sa akin ng anak ko. Dalhin mo ito. Sa bawat butil, alalahanin mo na hindi ka nag-iisa sa labang ito. Nang bumalik si Liza sa mansyon, ang dilim ay bumabalot na sa buong paligid. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na sikat ng buwan na tumatagos sa mga bintana. Kailangan niyang magmadali. Ang oras ng pagpapakain sa mga kambal ay malapit na. Nagtungo siya sa maliit na silid-labahan sa likod upang magpalit ng kanyang unipormeng basa ng pawis at ulan. Sa pag-aakalang siya ay nag-iisa, dahan-dahang hinubad ni Liza ang kanyang pang-itaas na damit. Ang malamig na hangin ay humalik sa kanyang likuran, kung saan matatagpuan ang isang mahaba at bakat na pilat, ang marka ng kanyang pagkahulog sa bangin at ang mga operasyong nagdugtong sa kanyang buhay. Ang pilat na yon ay tila isang mapa ng kanyang pagdurusa, isang ukit na hinding-hindi mabubura ng anumang mamahaling gamot. Ngunit ang katahimikan ng silid ay biglang pinunit ng isang mahinang kaluskos. Ang tunog ng pagbagsak ng isang tumpok ng mga nilabhang kumot ay bumasag sa kapayapaan. Paglingon ni Liza, nakatayo sa may pinto si Nanay Rosa, ang matandang mayordoma na nagsilbi na sa pamilya De Villa bago pa man dumating si Celeste. Ang mga mata ng matanda ay nanlalaki sa gulat, ang kanyang mga labi ay nanginginig, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa pilat sa likuran ni Liza. Ang hininga ni Liza ay tila tumigil. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras habang ang matanda ay dahan-dahang humahakbang papalapit. Walang ibang tunog sa silid kundi ang mabilis na pagtibok ng puso ni Liza at ang mahinang pagkaladkad ng mga tsinelas ni Nanay Rosa sa sahig. Ang pilat na yan. Nauutal na wika ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa hukay. Nakita ko na ang markang yan. Sa mismong gabi bago mawala si Celeste, isang aksidente sa kusina, noong bata pa siya, na nag-iwan ng ganyang eksaktong hugis. Nanginginig ang mga kamay ng matanda, habang pilit niyang inaabot ang balat ni Liza. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha, isang halo ng takot at hindi maipaliwanag na pag-asa. Liza, o kung sino ka man, bakit ang mga mata mo ay kapareho ng mga matang palaging nakatingin sa akin ng may pagmamahal noon? Nanigas si Liza sa kanyang kinatatayuan. Ang lihim na maingat niyang binuo sa loob ng 2 taon ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting ginigiba ng isang simpleng pagtuklas. Handa na ba siyang magtapat o kailangan niyang saktan ang tanging taong tunay na nagmamalasakit sa kanya upang mapanatili ang kanyang maskara? Anong gagawin ni Liza ngayong ang katotohanan ay tila isang apoy na nagsisimulang lumiyab sa harap ng matandang yaya?
At hanggang kailan niya kayang itanggi ang kanyang pagkatao kung ang mismong katawan na niya ang nagkakanulo sa kanya? Huwag kang matakot, Nanay Rosa. Ang mga multo ay hindi narito para manakit, kundi para lamang itama ang mga mali. Ang boses ni Liza ay naging isang pabulong na hangin, puno ng pait at pagsusumamo, habang mabilis niyang isinusuot muli ang kanyang damit upang itago ang pilat na nagkanulo sa kanya. Ang silid labahan ay nababalot ng amoy ng sabon at basang tela. Ngunit ang bigat ng katotohanan ay tila mas lalong nagpahirap sa paghinga. Hindi nakagalaw si Nanay Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakataas sa ere. Tila pilit na inaabot ang isang alaala na matagal nang ibinaon sa limot. Ang bawat patak ng luha na gumugulong sa kulubot na pisngi ng matanda ay tila isang dalisay na pag-amin ng pagkilala. Ang nabuo ng dahan-dahang itinalumbaba ni Liza ang kanyang daliri sa kanyang mga labi. Isang hiling ng pananahimik. Walang salita. Ngunit ang pagyakap ni Nanay Rosa kay Liza, isang mahigpit at nanginginig na yakap, ay sapat na upang sabihing ang lihim ay ligtas sa puso ng matandang yaya. Ngunit sa kabilang panig ng mansyon, ang kapayapaan ay isang pangarap na unti-unti nang naglalaho. Sa loob ng kanyang madilim na opisina, si Marco ay nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Ang tanging liwanag ay mula sa isang malamlam na lampara. Hawak niya ang isang baso ng alak. Ang tunog ng pagkiskis ng kristal sa kahoy na mesa ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Hindi siya mapakali. Ang asul na sapatos na natanggap niya noong nakaraang araw ay tila nakatitig sa kanya, sumusumbat sa bawat maling desisyong ginawa niya. Bawat kaluskos ng hangin sa labas ng bintana ay tila boses ni Celeste na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang maanong paniningil ay nagsimula na, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng unti-unting pagguho ng kanyang kaisipan. Sinadya ni Liza na iwan ang isang maliit na bote ng pabango sa ibabaw ng vanity mirror ni Elena. Ang amoy ng jasmine na paborito ni Celeste. Isang amoy na matagal nang ipinagbawal sa bahay na yon. Nang pumasok si Elena sa silid, ang kanyang malakas na pagsinghap ay sinundan ng pagbagsak ng kanyang mga gamit sa sahig. Ang amoy ay napakalakas. Tila ba kapiling lang nila ang babaeng itinulak nila sa bangin. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagsisimulang magsalita, nagpapaalala sa kanila ng krimeng akala nila ay nalibing nakasabay ng mga alon. Marco! May pumasok sa kwarto ko! Ang amoy! Ang amoy niya, Marco. Nararamdaman ko siya. Ang sigaw ni Elena ay puno ng histerya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang patakbong lumabas ng silid. Ngunit ang gabi ay may mas matindi pang sorpresa para sa kanila. Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng marahan sa bubungan, si Marco ay lumabas sa balkonahe upang humithit ng sigarilyo. Pilit na pinapakalma ang kanyang naguguluhang isipan. Ang paligid ay nababalot ng manipis na hamog at ang tunog ng mga dahon na nagkikiskisan sa hangin ay tila mga bulong ng naghihiganting kaluluwa. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng malaking punong ilang-ilang, nakita niya ang isang figura. Isang babaeng nakasuot ng puting damit. Ang buhok ay mahaba at basa, nakatayo ng hindi gumagalaw. Ang liwanag ng kidlat ay panandaliang nagbigay ng kulay sa paligid. At sa isang iglap, tila nakita ni Marco ang mukha ni Celeste na nakatingin ng diretso sa kanya, malungkot, maputla at puno ng hinagpis. Nabitawan ni Marco ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa semento ay tila isang hudyat ng kanyang tuluyang pagkabaliw. Celeste? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan dahil sa matinding kilabot. Nang muling kumidlat, ang figura ay wala na. Tanging ang umuugoy na sanga ng puno at ang patuloy na pagpatak ng ulan ang naiwan. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Marco, naramdaman niya ang isang malamig na haplos sa kanyang balikat.
at isang pamilyar na boses ang tila bumulong sa kanyang mismong tenga. Isang boses na nagmula sa dilim ng pasilyo sa kanyang likuran. Bakit ka natatakot, Marco? Hindi ba't ito naman ang hiniling mo? Ang mawala ako sa paningin mo. Napalingon si Marco ng mabilis. Ang kanyang hininga ay putol-putol at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ngunit ang tanging nakita niya sa madilim na pasilyo ay si Liza, ang bagong yaya, na nakatayo ng tuwid habang may hawak na kandila. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Paano kaya malalaman ni Marco na si Liza ang taong kanina pa nagsasalita sa kanyang tainga? O baka ang takot niya sa multo ni Celeste ang magdudulot na siya mismo ang magtapat ng kanyang kasalanan bago pa man makagawa si Liza ng hakbang? Lumuhod ka at dilaan mo ang dumi sa sahig na iyan. Hindi kita binabayaran para maging dekorasyon lang sa mansyong ito, basurang babae. Ang bulyaw ni Doña Imelda ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng malaking sala. Nakatayo ang matanda ng tuwid. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang itinuturo ang mga piraso ng nabasag na porselanang florera sa paanan ni Liza. Ang florerang iyon ay isang antigong kagamitan na huling alaala pa ng kanyang yumaong asawa at para sa kanya, ang halaga nito ay mas mataas pa sa buhay ng sinumang katulong. Ang bawat salita ng matanda ay punong-puno ng puot at pagmamaliit. Tila ba ang pagkatao ni Liza ay mas mababa pa sa alikabok na kanyang nililinis araw-araw. Dahan-dahang lumuhod si Liza sa malamig at matigas na marmol na sahig. Ramdam niya ang tusok ng maliliit na bubog sa kanyang mga tuhod, ngunit hindi siya dumaing. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig, kinakabisa ang bawat ukit ng bato habang pilit na nilulunok ang kanyang natitirang dangal. Ito ang gaslighting na sadyang ginagawa sa kanya ni Doña Imelda. Ang iparamdam na siya ay walang kwenta. Isang hampas lupa na dapat ay magpasalamat pa dahil hinahayaan siyang makatira sa ilalim ng kanilang bubong. Ang bawat sarsabing peasant at clumsy ay tila mga anay na pilit na inuubos ang kanyang pasensya. Hindi ko po sinasadya, Doña Imelda. Nadulas po ang aking kamay dahil sa dulas ng wax na ipinagamit ninyo sa akin kanina. Mahinahong tugon ni Liza, bagaman ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa kaba at pagpipigil. Huwag mo akong sasagutin. Ang mga katulad mo ay walang karapatang magdahilan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Liza, dahilan upang mapalingon ang kanyang muka sa tindi ng lakas. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasunod ang matinding hapdi na tila apoy na gumagapang sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa man muling maitaas ni Doña Imelda ang kanyang kamay, dalawang maliliit na figura ang patakbong lumapit at yumakap sa mga binti ni Liza. Sina Angelo at Angela, na kanina pa nakamasid mula sa likod ng malaking kurtina, ay humahagulgol na ngayon ng iyak. Ang nabuo ng itago ng mga bata, ang kanilang mga mukha sa balikat ni Liza, tila ginagawa silang panangga laban sa kalupitan ng kanilang sariling lola. Ang kanilang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa uniforme ni Liza, nagpapakita ng isang pagmamahal na mas matimbang pa sa dugo at apelyido. Huwag niyo po siyang saktan, Lola. Mabait po si Yaya Liza. Ang pagsusumamo ni Angelo sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Ang tanawing iyon ay tila lalong nagpaningas sa galit ni Doña Imelda. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, ang tunog ng mabibigat na hakbang mula sa pasilyo ay nagpatahimik sa lahat. Pumasok si Marco sa sala. Ang kanyang kurbata ay maluwag at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod mula sa pakikipag-ayos sa mga utang sa bangko. Ngunit nang makita niya si Liza na nakaluhod, duguang ang mga tuhod at may bakat ng daliri sa pisngi. Isang kakaibang emosyon ang rumihistro sa kanyang mga mata. Hindi ito galit at hindi rin ito awa. Ito ay isang madilim at mapanuring pagnanasa na matagal na niyang itinatago mula nang pumasok si Liza sa mansyon. "Mama,
Sapat na yan, hayaan mo na siya. Malamig na wika ni Marco habang lumalapit kay Liza. Sa halip na tulungan ang kanyang ina, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay upang itayo si Liza. Ang haplos ng mga daliri ni Marco sa braso ni Liza ay nagpadala ng matinding kilabot sa gulugod ng babae. Ito ay hindi haplos ng isang amo, kundi haplos ng isang lalaking nagsisimulang makit sa misteryong dala ng bagong yaya. Magpahinga ka na sa kwarto mo, Liza. Ako na ang bahala rito. Bulong ni Marco. Ang kanyang hininga na amoy alak ay dumampi sa tenga ni Liza. Ang paraan ng kanyang pagtitig sa mga labi ni Liza ay tila isang pagtatangka na hubaran ang maskarang suot nito. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Liza patungo sa kanyang maliit na silid sa likod ng mansyon, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Ang tunog ng mga yabag sa madilim na pasilyo ay tila mga anino na pilit siyang kinukulong. Bago pa man niya mahawakan ang seradura ng kanyang pinto, isang malakas na braso ang humarang sa kanyang daan at ang init ng katawan ni Marco ay naramdaman niya sa kanyang likuran. Masyado kang maganda para maging isang yaya lang, Liza. Mayroon sa'yo na nagpapaalala sa akin ng isang bagay na matagal ko nang nawala at gusto kong bawiin yon ngayong gabi. Bulong ni Marco habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa leeg ni Liza. Maari bang mapanatili ni Liza ang kanyang plano sa paghihiganti kapag hinarap niya ang mapanirang paghahanap mula sa mismong asawa na siyang pumatay sa kanya? O baka siya ay madiskubre bago pa man niya maisakatuparan ang susunod na hakbang? Wala kang kwentang asawa, Marco. Ginamit mo lang ang pangalan ko para sa mga utang mong hindi mo mabayaran. At ngayon ay hahayaan mong ako ang mabulok sa kahihiyan. Ang boses ni Elena ay pumitlag sa katahimikan ng madilim na opisina, tila isang matalim na bubog na pilit na humihiwa sa hangin. Ang mukha niya ay namumula sa galit habang iwinawagayway ang mga dokumento ng bangko sa harap ni Marco. Ang bawat salita niya ay puno ng lason, isang pagtatapat na ang kanilang relasyong binuo sa dugo at kataksilan ay unti-unti na ring kinakain ng sarili nilang kasakiman. Sa kabilang panig ng mesa, si Marco ay nananatiling nakaupo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang pinagmamasdan ang babaeng dati ay pinili niya kaysa sa kanyang sariling asawa. Sa labas ng pinto, nakatayo si Liza habang hawak ang isang pilak na tray na may lamang tsa. Ang kanyang katawan ay tila naging estatwa, ngunit ang kanyang pandinig ay matalas na sumasagap sa bawat detalye ng kanilang pagtatalo. Ang bawat mura at sumbatan ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Ang tunog ng isang kastilyong gawa sa kasinungalingan na nagsisimulang gumuho. Nararamdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil na huwag humalakhak sa gitna ng kanilang pagkawasak. Ang tray sa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa bigat ng tsa, kundi dahil sa bigat ng katotohanang hawak na niya ngayon. Huwag mo akong sigawan, Elena. Baka nakakalimutan mong ikaw ang nag-udyok sa akin na gawin ang lahat ng ito. Ikaw ang nagnasa sa yaman ni Celeste at ikaw rin ang nagnasa sa posisyon niya. Ngayon, huwag kang umaktong parang biktima dahil pareho tayong madumi ang kamay. Malamig na tugon ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang patalim na dahan-dahang bumaon sa dibdib ni Elena. Ang gaslighting na ginagawa niya ay isang sining ng pagmamanipula. Ipinaparamdam niya kay Elena na ang lahat ng kamalasan nila ay bunga ng sariling ambisyon ng babae. Ang naganap ng dahan-dahang ilabas ni Liza mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na recording device na ibinigay ni Don Gabriel. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga daliri, pinindot niya ang pindutan. Ang bawat pag-amin ni Marco tungkol sa mga pekeng dokumento at ang tangkang pagbebenta sa kinabukasan ng mga bata ay naitatala na ngayon. Ang katibayang ito ang magsisilbing pisi na sasakal sa kanilang dalawa sa tamang panahon. Napapikit si Liza, nilalasap ang bawat sandali ng kanilang pagkabulok. Ang amoy ng lumang papel
At ang lansa ng kataksilan sa loob ng silid ay tila nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. Planado mo na ang lahat, di ba? Gusto mo akong ilagay sa alanganin para makatakas ka ng mag-isa kasama ang yaya na yan. Akala mo ba hindi ko napapansin ang paraan ng pagtingin mo kay Liza? Para kang asong laging nakabuntot sa kanya. Ang bulyaw ni Elena. Ang kanyang boses ay naging matini sa selos at desperasyon. Narinig ni Liza ang tunog ng pagkakaladkad ng upuan at ang mabilis na hakbang patungo sa pinto. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Mabilis niyang itinago ang recorder sa loob ng kanyang apron at inayos ang kanyang tindig. Ngunit bago pa man siya makalayo, ang pinto ay marahas na bumukas, dahilan upang tumama ito sa dingding na lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa buong pasilyo. Nakatayo si Elena sa pintuan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang hininga ay putol-putol habang ang kanyang paningin ay direktang tumama kay Liza na nakatayo pa rin doon. Hawak ang tray ng tsaa na tila isang inosenteng utusan. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawang babae ay tila isang kwerdas ng gitara na sobrang higit, isang pitik na lang at mapuputol na. Pinagmasdan ni Elena ang mga mata ni Liza. Ang mga matang tila may itinatagong lihim. Ang mga matang tila nakangiti sa gitna ng krisis. Ang isang mapait na hinala ay nagsimulang gumapang sa isipan ni Elena. Isang hinalang mas nakakatakot pa kaysa sa banta ng pagkalugi. Kanina ka pa ba riyan? Ang tanong ni Elena. Ang kanyang tinig ay tila isang kalansing ng bakal sa gitna ng gabi. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit kay Liza hanggang sa ang dulo ng kanyang sapatos ay dumampi na sa paanan ng yaya. Anong narinig mo, Liza? O baka dapat kong itanong, sino ka ba talaga at bakit tila palagi kang naroon kung nasaan ang aming mga lihim? Ang tray sa kamay ni Liza ay nagsimulang tumagilid at ang mainit na tsaa ay dahan-dahang umapaw, handang bumuhos sa mamahaling semento, kasabay ng kanyang lihim na nasa bingit na rin ng pagkabunyag. Huwag kang aalis, Liza. Hindi pa tayo tapos mag-usap at mas lalong hindi mo ilalayo sa akin ang tanging alas na natitira sa buhay ko. Ang boses ni Marco ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan na humalik sa batok ni Liza. Sa gitna ng dilim ng pasilyo, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang kidlat mula sa labas na tumatagos sa malalaking bintana. Nagbibigay ng nakakatakot na anino sa mukha ng lalaking dati ay pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Nakatayo si Liza habang ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliliit na palad ni na Angelo at Angela. Ang mga bata na bagong gising at balot ng takot ay nakasiksik sa kanyang mga binti. Ang kanilang maliliit na bag na gawa sa lumang tela ay nakasukbit sa kanilang mga balikat. Ang kaibahan ng kawalang malay ng mga bata at ng kasakiman ni Marco ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katinoan ni Liza. Naramdaman ni Liza ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paglunok ay tila may kasamang bubog. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit na kumakawala. Sa loob ng kanyang dibdib, hinahampas ang kanyang mga ribs sa tindi ng kaba. Ang recorder na naglalaman ng mga ebidensya laban kay Marco ay nakatago sa loob ng kanyang medyas. Bawat kanto nito ay bumaon sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya na ang kalayaan ay may katapat na hapdi. Nais niyang sumigaw, nais niyang protektahan ang kanyang mga anak mula sa halimaw na nasa harap nila. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang higpitan ng kapit sa mga bata hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Tila ba nauubusan na siya ng hangin sa loob ng sarili niyang tahanan na ngayon ay naging isang madilim na bitag. Bakit ang isang ama ay handang gawing taya ang sarili niyang dugo at laman para lamang sa mga utang na siya rin naman ang gumawa? At hanggang saan
ang kayang gawin ng isang ina para iligtas sila bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanilang kinabukasan. Marco, bitawan mo kami. Hindi mo sila pwedeng ibenta sa mga taong yon. Mga anak mo sila. Ang sigaw ni Liza, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pagsusumamo. Sa likod niya, narinig niya ang mabilis na yabag ni Nanay Rosa na nagmamadaling lumapit. Ang mukha ng matanda ay balot ng matinding pag-aalala habang hawak ang isang susing tila nanginginig din sa kanyang mga daliri. Anak ko sila, kaya may karapatan akong gawin ang gusto ko sa kanila. Ganti ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng malamlam na ilaw. Kailangan ko ng pera, Liza, at ang mga batang ito ang magiging susi para hindi ako mabulok sa kulungan. Huwag kang makialam kung ayaw mong matulad sa babaeng unang tumira sa bahay na ito. Ang naganap ng dahan-dahang iabot ni Nanay Rosa ang isang maliit na krus na kahoy kay Liza, isang tahimik na basbas para sa kanilang paglalakbay. Tumakbo na kayo, Liza. Ako na ang bahala rito. Bulong ng matanda habang pilit na humaharang sa daan ni Marco. Ang tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na plorera sa sahig ay bumasag sa katahimikan. Isang hudyat para kay Liza na wala nang balikang mangyayari. Hinila ni Liza ang mga bata patungo sa likurang bahagi ng mansyon. Ang bawat hakbang nila ay sinasabayan ng tunog ng ulan na humahampas sa bubungan. Ang amoy ng basang lupa at ang lamig ng gabi ay sumalubong sa kanila nang marating nila ang tarangkahan sa hardin. Ngunit bago pa man niya maisuot ang susi sa lock, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng bakal ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang tarangkahan ay marahas na itinulak pasara mula sa labas. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, nakatayo si Marco. Ang kanyang katawan ay basang-basa at ang kanyang muka ay bakas ng isang nakakatakot na ngiti. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas ng pinto, tila isang anino na hindi kailanman matatatakasan. Akala mo ba ay ganoon kadaling takasan ng tadhana, Liza? Ang tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng bakal sa gitna ng unos. Walang aalis sa bahay na ito hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. At ikaw, sisiguraduhin kong magbabayad ka sa bawat hakbang na ginawa mo laban sa akin. Naramdaman ni Liza ang pagbagsak ng kanyang pag-asa habang ang kanyang mga anak ay nagsisimulang umiyak ng malakas sa takot. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagiging bigat na pilit siyang ibinabaon sa lupa. Ngunit sa gitna ng kanyang desperasyon, naramdaman niya ang matigas na bagay sa loob ng kanyang medyas, ang recorder, ang kanyang huling alas. Paano kung si Liza ay may sapat na tapang na harapin si Marco nang harapan dito sa pintuan na ito? O kaya naman, ang biglaang pagdating ng isang tao ay magpapabago sa takbo ng gabing ito na nakatakda. Isang hamak na yaya ka lang, Liza. Huwag mong akalain na ang pagmamahal ng mga batang iyan ay magbibigay sa iyo ng karapatang suwayin ako. Dito sa pamamahay na ito, ang utos ko ay batas at ang halaga mo ay mas mababa pa sa putik na nakadikit sa sapatos ko. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang lason na dahan-dahang pumatak sa sugatang puso ni Liza habang sila ay nakatayo sa ilalim ng hagupit ng ulan sa likurang tarangkahan. Ang malamig na bakal ng rehas ay tila naging isang kulungan na pumipigil sa kanyang kalayaan. Naramdaman ni Liza ang panginginig ni na Angelo at Angela sa kanyang tabi. Ang kanilang maliliit na kamay ay basa at nanlalamig. Tila mga ibong nawalan ng pugad sa gitna ng unos. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Bawat singhap ay may kasamang amoy ng basang lupa at kalawang. Ngunit sa gitna ng pangungutya ni Marco, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa loob ni Liza. Isang katahimikang nagbabadya ng isang malaking pagsabog. Dahan-dahang iniangat ni Liza ang kanyang mukha. Wala na ang takot sa kanyang mga mata
Wala na ang pagiging sunod-sunuran ng isang utusan. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang gumuhit ng isang matigas at malamig na ngiti. Isang ekspresyong tila hindi nababagay sa isang yaya mula sa probinsya. Ang tunog ng pagtalsik ng mga patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila naging isang ritmo ng pagtatagumpay. Masyado kang kampante, Marco. Akala mo ba ang yaman at pangalang hawak mo ngayon ay mananatili sa'yo habang buhay? Ang boses ni Liza ay naging malalim at puno ng awtoridad, isang tinig na nagpatigil sa pagtawa ni Marco. Ang akala mong putik sa sapatos mo ay siya palang lalamon sa buong mansyong ito. Bago pa man makasagot si Marco, isang malakas na liwanag mula sa mga headlight ng isang mamahaling sasakyan ang bumulag sa kanila. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong sa basang graba ay bumasag sa tensyon ng gabi. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng tarangkahan at bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Hawak ang isang itim na folder na tila isang hatol mula sa langit. Ginoong Marco de Villa? Ang tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon sa kabila ng malakas na ulan. Ako ang kinatawan ni Don Gabriel at ng bangkong nakasasakop sa inyong mga utang. Narito ako upang ipaalam na ang lahat ng ari-arian ng pamilya de Villa, kabilang ang mansyong ito at ang inyong mga kumpanya, ay opisyal ng binili ng aming bagong kliyente. Namutla si Marco, ang kanyang mga kamay na nakahawak sa rehas ay nagsimulang manginig. Anong kalokohan ito? Sino ang may sapat na pera para bayaran ang lahat ng utang ko sa isang iglap? Ang nabuo ng dahan-dahang humakbang si Liza papalapit kay Marco. Ang liwanag mula sa sasakyan ay nagbigay ng isang nagniningning na anyo sa kanyang figura. Tila isang anghel na bumangon mula sa dagat ng pighati. Inabot niya ang folder mula sa abogado at dahan-dahang binuksan ito sa harap ng kanyang asawa. Ipinakita niya ang lagda sa ilalim ng kasunduan, isang lagda na nagngangalang Liza Gabriel, ang pangalang ibinigay sa kanya ng kanyang tagapagligtas. Ako ang bagong may-ari ng buhay mo, Marco. Bulong ni Liza. Ang kanyang hininga ay dumampi sa malamig na pisngi ni Marco. Binili ko ang bawat hininga mo, bawat pader ng bahay na ito, at bawat sentimong akala mo ay sayo. Simula sa gabing ito, ikaw na ang nakatira sa ilalim ng aking bubong. At gaya ng sabi mo, ang utos ko ay batas. Nabitawan ni Marco ang rehas. Ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga balikat. Sa likuran niya, lumabas si Elena mula sa mansyon. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding pagkagulantang habang nakatingin sa yaya na ngayon ay nakatayo ng may dignidad na higit pa sa kanila. Ang tunog ng pagbagsak ng sapatos ni Elena sa basang semento ay tila isang hudyat ng kanilang tuluyang pagbagsak. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Liza ang mahigpit na yakap ng kanyang mga anak sa kanyang baywang. Tumingala siya sa madilim na langit, hinayaan ng ulan na hugasan ang natitirang pait sa kanyang puso. Ang agawan ay tapos na. Ang tunay na reyna ay nagbalik na upang bawiin ang kanyang korona. Bakit tila hindi pa rin sapat ang pagkapanalong ito para kay Liza? At anong mas matinding parusa ang inihahanda niya para kay Elena na ngayon ay nanginginig sa takot sa kanyang harapan? Akala niyo ba ay matatapos ang lahat sa isang simpleng paghingi ng tawad? Ang mga sugat na idinulot niyo ay hindi kayang gamutin ng kahit anong salapi dahil ang bawat luhang pumatak sa bangin ay may katapat na paniningil sa gitna ng liwanag. Ang boses ni Liza ay umalingaw-ngaw sa gitna ng malaking ballroom ng mansyon na ngayon ay puno ng mga piling bisita mula sa mataas na lipunan. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na nagpatahimik sa bawat bulungan at tawanan sa loob ng silid. Nakatayo siya sa gitna ng hagdanan, suot ang isang itim na gown na gawa sa mamahaling pelus na lalong nagpatingkad sa kanyang maputla ngunit nagniningning na kagandahan. Ang mga chandelier ay nagbibigay ng isang marangyang liwanag na tumatama sa kanyang mukha.
Tila isang reynang muling nagbalik upang bawiin ang kanyang trono. Sa paanan ng hagdan, nakatayo sina Marco at Elena. Ang kanilang mga mukha ay balot ng matinding kahihiyan at takot, habang ang lahat ng mga mata ng kanilang mga kauri ay nakatuon sa kanila. Ang hangin sa loob ng silid ay naging mabigat, puno ng amoy ng mamahaling pabango at alak. Ngunit para kina Marco at Elena, ang paligid ay tila nauubusan na ng hangin. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang pilit niyang inaayos ang kanyang gusot na damit. Ang bawat tingin ng mga panauhin ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang hiya na kanyang nararamdaman ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya noon. Sa tabi niya, si Marco ay hindi makatingin ng diretso. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa loob ng kanyang mga bulsa. Mga kaibigan, narito tayong lahat upang saksihan ang isang mahalagang pagbubunyag. Wika ni Liza habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Ang bawat tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng puso na bumibilis sa tindi ng tensyon. Ang nabuo nang huminto siya sa harap ni Nanay Rosa na nakatayo sa isang sulok na may luha sa mga mata. Hinawakan ni Liza ang kamay ng matanda, isang tahimik na pasasalamat sa katapatang hindi kailanman nagmaliw. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom maliban sa isang malaking screen sa gitna ng entablado. Ang tunog ng ulan at hangin ay nagsimulang punuin ang katahimikan ng silid. Lumabas sa screen ang isang malabo ngunit malinaw na video. Ang gabi sa bangin. Maririnig ang boses ni Marco na nagsasabing wala na siyang silbi at ang mapanuring tawa ni Elena bago nila itulak ang isang babaeng nakaputi patungo sa kailaliman. Ang bawat panauhin ay napasinghap sa gulat. Ang tunog ng kanilang sabay-sabay na paghinga ay tila isang malakas na hangin na dumaan sa buong silid. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang ang lahat ng yan. Ang hysterikal na sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay naging matinis at basag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang itinuturo ang screen. Isang hamak na yaya ka lang, Liza. Anong karapatan mong sirain ang buhay namin? Dahan-dahang lumapit si Liza kay Elena. Ang distansya nila ay tila naglalaho, hanggang sa ang kanilang mga hininga ay mag-abot. Ang yaya na sinasabi mo, Elena, ay ang babaeng itinuring mong kapatid pero pinatay mo para sa pera. Ang yaya na hinahamak mo ay ang inang ninakawan mo ng mga anak. Ang boses ni Liza ay naging isang pabulong na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Tignan mo ako ng mabuti, Elena. Kilalanin mo ang mukhang ito dahil ito ang mukhang makikita mo bawat gabi sa iyong panaginip sa loob ng selda. Nawalan ng lakas ang mga binti ni Elena dahilan upang mapaluhod siya sa malamig na marmol. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay tila isang hudyat ng kanyang tuluyang pagkatalo. Sa kabilang banda, si Marco ay biglang humakbang palayo. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding desperasyon. Hindi ko ginusto iyon. Si Elena ang nagplano ng lahat. Siya ang pumilit sa akin. Ang sigaw ni Marco habang itinuturo ang kanyang sariling asawa sa harap ng mga pulis na nagsisimula nang pumasok sa silid. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ay tila isang kalansing ng tadhana. Pinanood ni Liza ang pagtatalo at paglalaglagan ng dalawang taong dating nagmahalan sa ibabaw ng kanyang bangkay. Ang bawat sumbatan nila ay tila isang matalim na kutsilyo na pilit na binabalatan ang kanilang mga maskara. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, hindi saya ang naramdaman ni Liza, kundi isang malalim na kapayapaan na sa wakas, ang katotohanan ay malaya na. Ano ang mangyayari kina Marco at Elena ngayong ang batas na ang sisingil sa kanilang mga kasalanan? At magagawa nga ba ni Liza na tuluyang talikuran ng puot sa sandaling makita niya ang mga ito na kinakaladkad palabas ng kanyang mansyon? Patawarin mo ako, Celeste.
Huwag mo akong iwan dito sa dilim. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Nadala lang ako ng udyok ni Elena. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Ang boses ni Marco ay tila isang basag na plaka. Paulit-ulit na humihingi ng awa sa loob ng malamig at madilim na selda. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng desperasyon, ngunit wala na itong talab sa pusong matagal nang pinatigas ng pait at pasakit. Nakatayo si Liza sa labas ng rehas. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mukha ay walang bakas ng emosyon. Ang liwanag mula sa isang maliit na bombilya sa kisame ay nagbibigay ng matalim na anino sa kanyang mga mata. Mga matang hindi na nakikilala ang lalaking nasa harap niya bilang asawa, kundi bilang isang estrangherong naging bahagi ng isang masamang panaginip. Ang amoy ng kalawang at luma na semento ay bumabalot sa paligid. Isang matalim na kaibahan sa amoy ng mga mamahaling bulaklak sa mansyong dati nilang pinagsaluhan. Pinagmasdan ni Liza ang kanyang mga kuko, malinis at maayos, malayo sa mga daliring puno ng sugat at paltos noong siya ay nagpapanggap pa bilang yaya. Naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga niya ay tila isang paglaya mula sa mga kadenang bakal na matagal na sumakal sa kanyang kaluluwa. Ang nabuo ng dahan-dahan niyang inilabas ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Ang pinal na desisyon ng korte na nagpapatunay na ang lahat ng karapatan sa mga bata at sa ari-arian ay nasa kanya na. Wala nang magagawa si Marco kundi panoorin ang pagguho ng kanyang mundo mula sa loob ng kulungan. Ang pag-ibig na sinasabi mo, Marco, ay namatay na sa gabing itinulak mo ako sa bangin. Mahinahong tugon ni Liza, ang kanyang tinig ay tila isang malalim na bulong na dumaan sa pagitan ng mga rehas. Ang lalaking minahal ko ay wala na rito. Ang narito na lang ay ang anino ng isang taong naging ganid sa kapangyarihan. Dahan-dahan siyang lumipat sa kabilang selda kung saan nakakulong si Elena. Ang dati ay magarbo at palaging nakaayos na babae ay tila naging isang gusgusing pulubi. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay nanlalalim sa puyat at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa galit. Nang makita niya si Liza, marahas siyang sumugod sa rehas. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga braso sa bakal ay lumikha ng isang matalim na ingay na yumanig sa buong pasilyo. Akala mo ba ay nanalo ka na, Celeste? Ang bulyaw ni Elena, ang boses ay naging paos at puno ng puot. Maaring nakuha mo ang lahat, pero hinding-hindi mo mabubura ang katotohanang ako ang kinilalang ina ng mga anak mo sa loob ng 2 taon. Ako ang kasama nila habang ikaw ay nagtatago sa ilalim ng bagong mukha. Hindi natinag si Liza. Sa halip lumapit siya ng bahagya. Sapat na upang maramdaman ni Elena ang lamig ng kanyang presensya. Salamat sa paalala, Elena. Dahil sa bawat sandaling kasama mo sila, lalong naging malinaw sa akin kung gaano mo sila pinabayaan para sa sarili mong luho. Ang bawat luhang pumatak sa kanila ay sisingilin ko sa iyo araw-araw na mabulok ka rito. Samantala, sa labas ng presinto, ang huling bahagi ng parusa ay nagaganap. Si Doña Imelda ay nakatayo sa harapan ng kanilang mansyon habang ang mga tauhan ng bangko ay isa-isang inilalabas ang kanyang mga mamahaling kagamitan. Ang tunog ng pagbagsak ng mga maleta sa semento ay tila isang hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak mula sa pedestal. Ang matandang reyna ng pamilya de Villa ay wala ng korona, wala ng aliping mapag-utusan, at wala ng pangalang maipagmamalaki. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang isang maliit na bag at ang kahihiyang hinding-hindi mabubura sa isipan ng kanilang mga kauri. Pagbalik ni Liza sa mansyon, sinalubong siya nina Angelo at Angela. Ang tunog ng kanilang tawanan habang naglalaro sa hardin ay tila isang kanta ng paghilom. Niyakap niya ang mga bata ng mahigpit, nilalasap ang bango ng kanilang buhok na amoy araw at kalinisan. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan,
Isang lihim na tawag ang natanggap niya mula sa kanyang abogado. Isang balita na muling nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Ma'am Liza, may kailangan kayong malaman. Wika ng abogado sa kabilang linya, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. May isang taong nakapansin sa inyong pagbabalik. At hindi ito si Marco o si Elena. Isang tao mula sa nakaraan ni Celeste na matagal na nating akalang wala na. Naramdaman ni Liza ang paglamig ng kanyang mga kamay. Sino pa ang maaaring makakilala sa kanya sa kabila ng kanyang bagong mukha? At anong panganib ang hatid nito ngayong akala niya ay tapos na ang lahat ng laban? Panay ni, hindi lahat ng sugat ay kailangang maghilom sa pamamagitan ng pagkalimot. Dahil kung minsan, ang mga pilat ang nagsisilbing mapa patungo sa tunay na kapayapaan. Ang boses ni Liza ay tila isang malalim na buntong hininga habang nakatayo siya sa harap ng pintuan ng isang maliit na kapilya sa labas ng bayan. Ang amoy ng sariwang sampagita at ang malamlam na liwanag ng dapit hapon ay nagbibigay ng isang kakaibang pakiramdam ng kalinga. Dito niya nakatagpo ang taong tinutukoy ng kanyang abogado. Isang lalaking nakasuot ng itim na sutana. Ang mukha ay bakas ng kabanalan at matinding lungkot. Ito si Padre Pio, ang kanyang nakatatandang kapatid na matagal na niyang akalang nawala na sa kanyang buhay. Sa gitna ng katahimikan ng simbahan, ang tunog ng kanilang mga hakbang sa lumang kahoy na sahig ay tila mga pintig ng pusong muling nabubuhay. Walang kailangang paliwanag, walang kailangang maskara. Sa kabila ng bagong mukha ni Liza, nakilala ng kapatid ang kaluluwa ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng mga mata nito. Dahan-dahang lumapit ang pari at hinawakan ang mga kamay ni Liza. Isang haplos na puno ng pagpapatawad at pagtanggap. Ang bawat patak ng luha ni Liza ay tila isang paghuhugas sa lahat ng pait na dinanas niya bilang si Celeste at bilang si Liza. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagkatao ay naging buo muli. Hindi na siya ang biktima, hindi na siya ang naghihiganti, kundi isang babaeng handa ng magmahal muli. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ni Don Gabriel. Ang matanda ay nakatayo sa may balkonahe. Ang kanyang mga gamit ay maingat. Nang nakaimpake sa loob ng sasakyan, ang kanyang misyon na iligtas si Celeste ay tapos na. Ang tunog ng pag-andar ng makina ng sasakyan sa malayo ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at pagsisimula ng panibago. Ang mansyong ito ay hindi na isang bilangguan, Celeste. Nibulong ni Don Gabriel habang binibigyan siya ng isang huling yakap na parang sa isang tunay na ama. Gawin mo itong isang tahanan para sa iyong mga anak. Iyan ang pinakamalaking paghihiganti na magagawa mo. Ang maging masaya. Nagtungo si Celeste sa nursery, dala ang puting kumot na matagal na niyang sinimulang bordahin sa unang kabanata ng kanyang pagdurusa. Ngayon, ang mga pangalang Angelo at Angela ay tapos na, nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang tunog ng marahang paghinga ng kanyang mga anak habang natutulog ay tila isang himig ng langit. Dahan-dahan niyang ibinalot ang kumot sa dalawang bata, isang simbolo ng kanyang walang hanggang proteksyon. Hinaplos niya ang kanilang mga pisngi at sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot na baka hindi siya makilala. Alam niyang sa bawat tibok ng puso ng kanyang mga anak, ang kanyang pag-ibig ang palaging mananaig. Kinaumagahan, nagpasya si Celeste na bisitahin ang bangin kung saan nagsimula ang lahat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato sa ibaba ay hindi na nakakatakot. Tila ba ito ay isang awit ng pagkilala sa kanyang katatagan. Ang hangin ay humahalik sa kanyang mukha. Dala ang amoy ng dagat na minsang lumamon sa kanya ngunit ngayon ay nagbabalik sa kanya sa pampang ng buhay. Kinuha niya ang dokumento ng kanyang pagkakakilanlan bilang Liza Gabriel at dahan-dahang pinunit ito sa maliliit na piraso. Ang mga piraso ng papel ay sumama sa hangin, tila mga puting paru-paro na lumilipad patungo sa kalayaan. Paalam, Liza,
at maligayang pagbabalik, Celeste. Bulong niya sa kanyang sarili habang ang isang matamis at totoong ngiti ay gumuguhit sa kanyang mga labi. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Ang hustisya ay nakamit na, ang mga taksil ay nasa likod na ng mga rehas at ang kanyang pamilya ay muling buo. Ngunit sa kanyang huling sulyap sa mansyon mula sa malayo, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng tarangkahan. Isang lalaking hindi niya kilala ang bumaba at may iniwan na isang maliit na puting sobre sa mailbox. Nang buksan ni Celeste ang sobre pagkarating niya, wala itong sulat, tila isang blangkong papel lamang. Ngunit nang itapat niya ito sa sikat ng araw, isang maliit na marka ng daliri ang lumitaw sa gitna. Isang marka na tila nagpapaalala na ang bawat kwento, gaano man ito kaganda, ay palaging may mga lihim na nananatiling nakatago sa anino. Ang huling tanong na naiwan sa kanyang isipan ay hindi na tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa kung sino pa ang nagmamasid sa kanyang bagong simula. At kung ang kapayapaang ito ay simula nga ba ng tunay na katahimikan o isa lamang mahabang pahinga bago ang susunod na yugto ng kanyang buhay. Ang bawat dapit hapon sa mansyon ng mga Devilla ay hindi na nababalot ng takot at pighati, kundi ng isang gintong liwanag na nagpapahayag ng bagong simula. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang daigdig ni na Marco at Elena, at sa bawat araw na nagdaan, ang bawat sulok ng tahanang ito ay dahan-dahang napuno ng mga alaalang hindi na amoy lason at kataksilan. Ang dating madilim at malamig na pasilyo ay umaalingaw-ngaw na ngayon sa tunog ng malulutong na tawa ni na Angelo at Angela, na ngayon ay malalaki na at puno ng sigla. Ang amoy ng jasmine sa hardin ay hindi na nagpapaalala ng isang multo, kundi ng isang inang muling nabuhay mula sa sarili niyang mga abo. Nakatayo si Celeste sa beranda. Suot ang isang simpleng puting damit na sumasabay sa ihip ng hangin. Hawak niya ang isang baso ng sariwang juice habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na naghahabulan sa malawak na damuhan kasama si Nanay Rosa. Ang matandang yaya ay bakas ang kaligayahan sa kanyang mga mata. Tila ba nabigyan din siya ng bagong buhay sa pagbabalik ng kanyang tunay na alaga. Ang bawat hakbang ng mga bata ay tila isang tula ng pag-asa, isang patunay na ang pag-ibig ay mas matatag kaysa sa anumang bagyong dumaan. Sa loob ng kanyang silid, nakapatong sa ibabaw ng mesa ang isang huling liham mula kay Don Gabriel. Ang matanda ay nananatiling nasa ibang bansa, tinatamasa ang kapayapaang matagal na rin niyang hinanap. Ang liham ay naglalaman ng mga balita tungkol sa pag-unlad ng mga negosyong ipinamana niya kay Celeste. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi na susukat sa ginto, kundi sa dami ng taong nagmamahal sa iyo nang walang hinihinging kapalit. Napangiti si Celeste, isang ngangiting umabot sa kanyang mga mata, habang dahan-dahang itinatago ang liham sa loob ng kanyang lumang locket. Naisip ni Celeste ang mga taong nasa likod ng rehas. Balita niya ay tuluyan ng nilamon ng puot at pagsisisi sina Marco at Elena. Sinisisi ang isa't isa sa bawat segundong lumilipas sa loob ng selda. Ngunit sa puso ni Celeste, ang galit ay wala na. Hindi dahil sa kinalimutan niya ang kanilang ginawa, kundi dahil napagtanto niya na ang pagtatanim ng puot ay tila pag-inom ng lason at pag-asam na ang iba ang mamatay. Pinili niyang palayain ang sarili sa pamamagitan ng hindi na pagbibigay ng kapangyarihan sa kanila na saktan siya muli. Ang kanyang patawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Ang nabuo nang lumapit sina Angelo at Angela sa kanya. May dalang mga pinitas na bulaklak mula sa hardin. Yumakap ang mga bata sa kanyang baywang, at sa pagkakataong ito, naramdaman ni Celeste ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang operasyon o yaman. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay tila nagsasabing, "Salamat, Mama.
dahil hindi ka sumuko sa amin. Ipinikit ni Celeste ang kanyang mga mata, nilalasap ang init ng yakap ng kanyang mga anak, at ang tamis ng kalayaang matagal niyang ipinaglaban. Ang buhay ay tila isang malaking karagatan. Maaari ka nitong lunurin sa tindi ng alon, ngunit kung marunong kang lumaban, dadalhin ka nito sa isang pampang na mas maganda kaysa sa iyong pinanggalingan. At sa huling sulyap ni Celeste, sa lumulubog na araw, alam niyang ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa dakilang kapangyarihan ng muling pagbangon.